Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 18, talata 21 hanggang Kabanata 19, talata 1. Sa ebanghelyong ito, si Pedro ay lumapit sa Panginoon at nagtanong, Panginoon, ilang ulit ko po bang patatawarin ng kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? At sumagot si Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. At alam natin na ang bilang na 7 sa Biblia o sa kasulatan ay bilang ng kaganapan. Ang ibig sabihin, patawarin ng ganap ang kapatid na nagkamali at nagkasala. Isang pagpapatawad na ganap, paulit-ulit, hindi natatapos, kung paanong tayong lahat ay pinapatawad ng paulit-ulit, ganap, at magpasawalang hanggan tayong iniibig ng Diyos. Kaya nga nagbigay si Jesus ng isang talinghaga upang ipaliwanag ang sagot niya kay Pedro. Meron daw isang hari na dumating ang panahon kailangan niyang sulitin at siyasatin ang kanyang mga alipin, at may isang alipin na nagkakautang at nagwaldas ng 10,000 talento ng ginto. Ang 10,000 talento ng ginto ay napakalaking halaga. Ang talento ay bigat ng ginto. Ito ay sinusukat ayon sa bigat. At kung susumahin daw natin ayon sa mga nag-aral, ang halaga ng 10,000 talento ng ginto sa panahon natin ngayon, ito ay aabot sa bilyong-bilyong piso. Kaya nga ang taong ito ay kailangang parusahan. Ipagbibili siya, ipagbibili ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, ang kanyang mga alipin, ang kanyang bahay, ang lahat ng kanyang ari-arian upang makapagbayad, ngunit makukulong pa rin siya. Ang ibig sabihin, kung bilyong-bilyong piso ang utang ng tao, magtrabaho man ang taong ito ng buo niyang buhay sa daigdig na ito, magtrabaho man ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alipin, ipagbili man ang kanyang lahat ng ari-arian, sa daigdig na ito, sa buhay na ito, ay hindi kayang bayaran ang kanyang pagkakautang. Kahit sa susunod na buhay, sa buhay na walang hanggan, magtrabaho pa uli siya, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, at kung magkakaroon siya ng ari-arian, sa susunod na buhay, ipagbibili ito, hindi pa rin kayang bayaran ang kanyang pagkakautang. Ang ibig sabihin, ang taong ito ay larawan nating lahat. Ang ating pagkakasala ay hindi natin kayang bayaran sa daigdig man na ito o sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ng magiging kaparusahan ay kaparusahang walang hanggan. Ngunit nagmakaawa ang taong ito at naawa sa kanya ang hari at siya ay pinatawad. Kung paanong tayo ay humihingi ng awa at kapatawaran sa Diyos sa ating mga kasalanan. At ang ating kasalanan, kahit ito ay tago, kahit ito ay lantad, ang ating kasalanan na ginawa natin sa ating sarili, ginawa natin sa iba, lahat ng uri ng kasalanan na ating ginawa ay kasalanan sa Diyos. At ang Diyos ay walang hanggan. Ang ibig sabihin, tayong lahat ay nagkakasala sa isang Diyos na walang hanggan. Kaya ang kaparusahan bilang bayad sa ating mga kasalanan o sa ating pagkakautang sa Diyos ay walang hanggan din. At ito ang ipinatawad ng Diyos sa atin. Hindi natin kayang bayaran ang pagkakautang na walang hanggan, kaya kailangan niyang ipadala ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, totoong tao, ngunit totoo ring Diyos, isang Diyos na walang hanggan, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang nagbayad ng ating pagkakautang. Ngunit tayo ay pinapaalalahanan ng talinghagang ito.
Sapagkat itong taong ito matapos siyang patawarin, siya ay lumabas at nakasalubong niya ang kapwa niya alipin na may utang sa kanya na 100 denaryo. Ang 1 denaryo ay sahod o sweldo ng isang tao sa kanyang paggawa sa isang araw. Ang ibig sabihin, ang pagkakautang nitong kapwa niya alipin ay 100 araw ng pagtatrabaho lamang. Napakaliit, napakaiksi kung susukatin doon sa ipinatawad sa kanya. Pagkakautang na walang hanggan. Ngunit sinakal niya ang kapwa niya alipin at inilagay sa kulungan. Kaya't nalungkot ang hari. At ang nangyari ay kailangang bawiin ang pagpapatawad na ginawa sa kanya. Ang ibig sabihin, hindi siya napatawad at kailangan niyang magbayad sa kanyang pagkakautang na walang hanggan. At ito ay paalala sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay totoong tumanggap ng kapatawaran ng Diyos, kung totoo nating naranasan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, tayo ay inaanyayahan ng mabuting balita sa araw na ito. Tignan kung anumang kamalian, kasalanan o kahinaan ng ating kapwa sa daigdig na ito. Sukatin iyon at ikumpara sa ipinatawad sa atin ng Panginoon. At makikita natin napakaliit. Hindi kayang ikumpara sa ating nagawang mga pagkakamali. Kaya nga ang paanyaya, patawarin, palayain din ang ating kapwa upang tayo ay makalaya sa pagbabayad sa kaparusahang walang hanggan na para sa atin. Kung paano tayong pinatawad ng ating Panginoong Hesus, siya ang nagbayad gamit ang kanyang pag-ibig at buhay na walang hanggan upang mabura ang lahat nating pagkakautang at kasalanan. Ating alalahanin ng ating Panginoong Hesus din ang nagpapatawad sa ating kapwa na nagkasala sa atin. Kung napatawad ng ating Panginoong Diyos ang ating kapwa, sino naman tayo para hindi patawarin ang pagkakautang, ang pagkakasala ng iba sa atin? Kung susukatin ang ating mga nagawa sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay ituturing na kriminal. Lahat tayo ay karapat-dapat na magdusa. Ngunit hindi na iyon nangyari sapagkat ayaw mangyari iyon ng Diyos. Sa misteryo ng kanyang pag-ibig, ipinadala niya ang kanyang anak at ang kanyang anak na ating Panginoong Hesus ang nagdusa para sa atin. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay isang paalaala na wag na nating pagdusahin ang ating kapwa. Kung tumanggap tayo ng kapatawaran mula sa langit, ipagkaloob din natin ang kapatawarang ito para sa ating mga kapatid. Kung tayo ay napatawad, tayo rin ay magpatawad. Ito ang sa tuwinang ating ipinapanalangin. Sa panalangin itinuro ng Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At ito ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos na nakahandang burahin ang ating mga kasalanan, nakahandang ipikit ang kanyang mga mata, tayo ay yakapin, ibuhos ang kapatawaran, tayo ay linisin at tayo ay angkining mga anak. At isang araw, dahil sa kapatawaran at kaligtasang inialay niya sa atin, isama tayo sa makalangit na tahanan, sa tahanan ng ating Ama na totoong umaaruga para sa atin. Isang amang makalangit, may mata ng pag-ibig at pagmamahal na sa tuwina ay nakatingin sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.